I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Hello sa mga Marcos Loyalist supporters, Filipino and OFW. Ayan, shout out sa inyo. Ngayon, ito courtesy po ng 5 ito, News 5 yata ito, no? So, ito debate mga kababayan, manindigan, debate, Agay 2024. Kilala nyo yan? Yan si Martin Andanar na kung saan ay sa China nagtrabaho. So, ang host dito si Miss Corina Sanchez, mga kababayan. Agay. Ito po mga bes, maganda ito. Manindigan 2025 sa Bilang Pilipino 2025 special. Ground rules, pwedeng may notes, pero bawal ang gadgets at visual aid. Huwag pag-usapan ng wala rito. Bawal ang bastusan, sumunod sa oras. Moderator ang may final say. Agay. Maganda ito sapagkat nandito si Yusek Castro at mayroong DDS dito, guys. Nandito pong isang gabinete ng palasyo. Walang iba kundi ang ating Yusek Castro ng PCO. Maganda ito. Pakinggan nyo ito mga kababayan. Eto na. Magandang araw po sa inyong lahat. Una sa lahat, bago ko po sabihin nung sa tingin ko may mali, ay mali po muna yung pangalan ko. Hindi po Byron po. Pangalawang sa tingin kong mali ay yung tanong na kung sino ang dapat mas paniwalaan. Ang mainstream media ba o ang mga influencer? Siguro mas magandang sabihin natin o itanong natin kung ano yung sinasabi. Hindi kung sino yung nagsabi. Dapat sa issue, hindi dun sa tao. Kung meron mang magpapakalat ng fake news sa Pilipinas, walang iba yan kung hindi ang mga politiko sa Pilipinas. Unahin na natin ang ating Pangulong si Marcos, na kung saan sinabi niya na walang baril na pumasok sa KOJC Siege. Kitang-kita po sa social media, naka-live ang mga vloggers doon, may baril ang mga pulis na pumasok doon. Ako po, naandun, nakita ko ng aking mata na may dalang mahabang baril si Torre. Sabi sa ang inyo tanong ay ito. Si Marcos lagi. Bakit Ang DDS yan DDS yan. Mainstream media, walang pumuna sa maling ito. Sabi niya. Alam niyo ang sagot? Simple lang. Sabi nga ni Sir Verhel, organisado ang mainstream media. Organisadong hindi sila pwedeng magsalita kung walang utos galing sa taas. Salamat po. DDS yan Sabi sa inyo bawat Maraming salamat, bawat Banatbay. si PBBM laging tinitira. Mali ka. Yusek Claire, hindi ba parang okay naman na ang opinion, right? At kadalasan sa social media, opinion. Pero paano naman yung tinatawag na tahasang kamalian o kasinungalingan? Yes, very clear naman. Makikita naman natin kung ano ba yung disinformation, ano yung fake news. Example na lang, sabihin natin dito ito ay nasa news naman, hindi naman kailangan na sabihin na wala dito. Yung tungkol sa pinag-utos di umano ng Supreme Court, ng TRO, pero wala naman. Mismong Supreme Court ang umalma rito. Tama. Yun palang tahasang fake news na yon. Correct. So hindi naman pinag-uusapan dito ang opinion. Yun ay factual. So maliban doon, kitang-kita kagad na merong mali siya sa pagbibigay na ganitong klaseng fake news or disinformation. Okay, so would you like to react Yes. sa kanila pong sinabi? Kaya kanina, sabi nga natin, siguro kaya yung social media influencers ay nasasabing hindi organisado. Dahil unang-una pa lang, meron ditong house rules na huwag babanggitin. Sana ang mga events o tao o okasyon na hindi kasama rito sa itong ating programa ngayon. Pero tanungin ko na po, si Mr. Byron, you live to your name. You live up to your name, Banat. So when you said na walang utos galing sa taas, okay, paano mo, o hindi, ano ang ginawa mo to verify this? Meron ko bang pinatutungkalan? Network ba ito? Mainstream ba ito? Roy, patay At ka ngayon. ano ang ginawa mong paraan para ma-verify ito para yung sinasabi mong walang utos galing sa taas ay masabi mo sa taong bayan na totoo? Agay, paktay ka. Kailangan natin tingnan ng mga pangyayari. Una sa lahat, Hindi, mali. napaka-obvious. Obvious sa social media, lumabas
kung ito yung pinatutukuyan nyo, ma'am, na may baril po ang mga pulis. Mali ka. Yan po. Excuse me po, I would like to cut Mr. Byron. Apa. My only question is, ano ang ginawa mo to verify na walang galing na utos o walang utos na galing sa taas? We don't have to mention the event. I just want to know ano yung ginawa mo para malaman mo kung may katotohanan na walang utos sa taas. Did you ever communicate with the owners or kung sino man yung taas na sinasabi mo? Ma'am, pinapaliwanan ko nga po, bago po ako naputol, pinapaliwanan ko Resibo, na mga yung kailangan. circumstances, sa tingin ko, opinion ko, ay organisadong hindi po pinalabas sa mainstream media yung reaksyon na sandali, may mali ata doon sa sinabi ng ating Pangulo. So it's only your opinion. So you do not have any proof to prove na walang utos galing sa taas kasi yun yung sinabi mo and you're making it factual. So as of the moment, it's just your opinion, correct? Ma'am, wala po ako sinabi na factual. Paulit-ulit ko po sinasabi na it is my opinion. No, kanina po sinabi niyo po kanina na meron kayong nakausap at sinabi na hindi yan na ilabas dahil ang sabi, walang utos galing sa taas. So is that your opinion? Ma'am, wala po ako sinabing may nakausap ako. Oh, so in other words, is that your opinion? Yes, ma'am. It's So my this is opinion. not factual? Yes, So ma'am. you cannot prove itong statement mo na walang utos galing sa taas? Burn ka Yes, ma'am. Ang ngayon. sinasabi ko nga po ay paulit-ulit, kanina pa po, ay opinion po lamang ito. Kahit po ako nagbablog po, laging nagre-react lamang po ako sa balita ng mainstream at sinasabi ko pong ito'y aking opinion. Sa periodismo, hindi po pwedeng sabihing opinion lamang. Maraming magagalit ng mga editorial writer at saka mga kolumnista kasi ang opinion ay batay po sa empirical na datos. Hindi papasa sa thesis defense ang estudyante na magsasabi na ito ay opinion ko lamang, galangin po ninyo yung opinion ko. Maling-mali po na ang datos ay isasantabi para lang maglahad ng opinion para makapag-chase ng clout at makapag-chase ng viewers. Salamat! Pero ang tanong ko po, ibig po bang sabihin nun, bawal na magbigay ng opinion sa social media? Hindi bawal pero mali. Mali ang Kung magbigay hindi ng batay, opinion? kung hindi batay sa datos. Tama. Ganon kasimple, mali. Ganon siya kamali. Kasi maraming malalasong isipan kapag ang opinion ay hindi batay sa katotohanan. Hindi bawal, mali. Salamat. Okay, Professor Dennis Coronacion. Actually marami akong katanungan pero susugan ko lang yung tanong ni Attorney Claire ni Yusek Claire. Interesado akong malaman kasi at least dun sa traditional media, they're very transparent kung anong proseso o sistema ang pinagdadaanan. Ngayon, on the part of the influencers and social media personalities, gusto ko malaman kung ano yung proseso o kung meron mang vetting process na pinagdadaanan bago nyo ilabas ang isang content. Tama. Whether this is a fact or opinion. Sa kaso ko po, ako po ay laging nagsasalita tungkol sa pangangailangan ng Pilipinas na magkaroon ng constitutional reform. At marami po ako mismong empirical evidence, marami po akong citations of academic white papers and all these kinds of dissertations na nagpo-prove na talagang kinakailangan sana natin tanggalin ang lahat ng mga anti-foreign direct investment restrictions, kailangan natin mag-federalism para makalat ang mga trabaho sa iba't ibang parte ng Pilipinas at kailangan natin ng parliamentary system para maging mas maayos ang ating gobyerno. Ngayon, ang nangyayari, scientific method ang batayan ko dahil galing po ako sa STEM discipline, Computer Science, Management Information Systems. Yun lang po. Ang Q&A kay Yusek Castro. Yes, tanungin ko ulit muna yung mga social media influencers. Pero mukhang papalo ulit ito kay Byron, kay Banat Bay. Natanong natin, sinabi niya po kasi kanina na parang normal lang na tawagin na tanga, bobo, yung mga taong kinokontent nila. Kasi opinion nila yon. At malamang opinion din nila na sila yung matalino kasi yung kinokontent nila, sila yung bobo at tanga. So given yan, opinion yan. Pero yung pag sinabi niyo po, Sir Byron, Banat Bay, tinawag niyo halimbawa yung isang lawyer na may isa kayong content, sinabi niyo na attorney no case. Hindi yun opinion kasi it's supposed to be factual.
Kinausap nyo ba yung lawyer para malaman nyo na no case ito? Kasi it's one way na medyo dinidiscredit nyo yung kinokontent nyo. So, nakausap nyo ba yung lawyer para malaman nyo kung talagang wala ba siyang kaso? At kung hindi ba one way of making it giving this information? Una-una sa lahat, hindi ko po sinasabi na ito'y disinformation. Ito po ay ang bansag sa kanya ng mga netizen. So, akin lamang po yun na sinasabi din, na hindi ko naman din sinasabi na literal na no case yung tao. Ibig sabihin lang po ng no case, wala siyang tamang issue. Ganun lang. So, ibig sabihin, hindi naman ibig sabihin na wala siyang kasong hinahawakan dahil Apo. trial lawyer siya. Apo. So, at that time, opinion lang din yon. Yes, ma'am. Hindi siya factual. Apo. Okay, yun lang po. Yun, pwede lang pong ituloy ko lang sa opinion po. Kasi lagi po nating mukhang nagkakalabo tayo sa issue ng ang dapat ba ang social media ay maghatid ng news o opinion. Paulit-ulit naman po sinasabi na ang social media ay isa lamang pong opinion. Na, tulad ng sinabi ni Sir, mali daw. Hindi po mali ang opinion. Bakit? Kung halimbawa, sabihin ko na mas masarap ang pakwan kesa sa saging, opinion ko ito. Hindi mo pwedeng sabihin mali. Kung mas masarap sa kanyang saging, hindi ko pwedeng sabihin sa kanya, mali yan. Kasi nga, opinion po yun. Sa social media, ganun din po. Meron lamang po kaming opinion at reaksyon sa mga nangyayaring news. Iba kasi, Mr. Rabanat, ba yung sinasabing attorney no case. Kapag sinabi natin attorney no case, sa pangkaraniwang tao, lumalabas na itong abogadong to, parang walang kakwenta-kwenta dahil walang kaso. So, dapat siguro nililinaw nyo rin po yun para yung taong kinokontent nyo, hindi naman nasisiraan sa mga ordinaryong taong hindi naman naiintindihan yung sinasabi ninyo. Tama po kayo, ma'am. Malinaw ko din sinasabi sa aking vlog yon. Sa katunayan, talo pa siya sa kaso niya kay Tulfo. So, ibig sabihin, meron talagang kaso. So, malinaw po yun. Hindi ko sinasabing opinion ko na wala talaga siyang kaso kasi ilang beses ko pong sinight na natalo po siya sa kaso. Okay, ang susunod na naman na magtatanong ay si Ginoong Martin Andanar. Ate Coring, maraming gustong maliwanagan sa issue na to. Mula sa ating mainstream panelist, mainstream media. Alam natin na ang malaking mga media companies sa Pilipinas, halos lahat ay pagmamay-ari ng mga malaking negosyo o negosyante. At lahat ng mga negosyanteng ito, mga negosyo, ay may kanya-kanyang interes. Hindi o kaya itong rason kung bakit mas dumadami ang viewers ng ating mga black timers, ng ating mga vloggers. Dahil nga, alam din natin na wala silang tinatagong interes. How do you reconcile this problem? Sa halagang 10 piso lamang bawat araw, maaari mo nang iligtas ang iyong sarili mula sa Ang ginagarantiyahan ng demokrasya, hindi ikaw ay makakatanggap ng tama. Hindi ano. Ito ay plurality of voices. Sa dami ng periodiko, sa dami ng periodista, sa dami ng media influencers, natututukan yung constitutional point na kailangan dito plurality. Mas nakakarami kayo, mas marami kayo, mas mabuti. Hindi dahil sa marami kayo, tama na ang sinasabi niyo. Hindi. Kaya nakakaiba-iba. Ang ginagarantiyahan lang plurality of voices Hindi naman iba na Kaya ganun ang nangyayari. So, mapa mainstream media, social media, yun ang garantiya ng konstitusyon. Maraming nagsasalita. Sundan ko lamang po yung tanong ni Sec Martin dun sa issue ng personal na interes. Kasi nga po, yun ang pinagkaiba ng social media kesa sa isang organisadong network na may mga ibang negosyo ang may-ari ng network. Na maaaring hindi nila ito i-report kung may mali. Halimbawa na lang, may isang mining, may isang ganitong electrical. Paano mo babanatan yun kung ang may-ari na tinatayuan mo ang may-ari nun?
dito nagiging mahalaga yung plurality of voices. Posibleng may business interest yung isang media organization, halimbawa mining, meron namang isang network na anti-mining kasi environmental advocate yung may-ari. Kaya magkakaiba ang kanilang framing. At ang nagbebenepisyo rito ay ang publiko, but on the assumption na ang news media organization ay straightforward at transparent kung sino ang mga nasa likod ng kanilang mga pinagmamay-arian. At sa pangkalahatan, nagiging transparent naman yung ilang mga news media organization. Salamat po. Maganda yung sinabi ni Sir na transparent. Kaya nga mas naniniwala ako na mas transparent ang mga social media vloggers. Bakit po? Kasi sa social media vloggers, alam nyo na kami po ay merong political leaning o may bias. With ED po yun. Alam nyo po na kami ay, halimbawa ko, isang Duterte supporter. Pero ang problema sa mainstream media, you are trying to pretend that you are not biased. Pero, alam naman natin, dahil sa interest ng namumuno o may-ari, maaari kayo ay nagiging biased. Ang bias ng media ay dalawang bagay. Una, yung bias para sa katotohanan at ikalawa, batay sa normatibong pamantayan, yung pagbibigay ng boses sa mga walang boses. Pero syempre, ito yung teorya at sa praktikal na implementasyon ng mga pagbabalita, syempre may mga competing interests. Hindi lang yung mga may-ari ng media, kundi pati na rin yung mga editor. Pero may proseso na pinagdaraanan at ang kredibilidad ng news media organization ang makukwestiyon kung ang kanilang interes ay hindi tumutugma sa interes ng nakararami. Thank you. Tama po si Sir. Kaya nga po nakikwestiyon ng ilang mainstream media dahil kitang-kita ang pagiging bias ng ilan. Wala akong pinapatukuyan na network dito, pero makikita naman natin sa mga report. Bibigyan ko kayo ng halimbawa, hindi ko papangalanan. May isang DJ na pag ang issue ng traffic sa NLEX ay hindi niya na pinupuna. Bakit? Kasi isang owner noon ay ang owner ng kanyang network. Okay. Iwan muna natin ang issue ng bias. Ito naman po si Ginoong Professor Dennis Coronacion. Well, actually, yung tanong ko may kinalaman rin sa bias. You're free. Kasi nabanggit ni Sir Santos kanina that the beauty of the existence of media in this country is that there are so many of them. There's freedom, kumbaga man. And in the process, nabubuo yung plurality of voices na sinasabi ni Sir. Pero Sir, we cannot deny the fact na in reality, despite the presence of these so many traditional media outlets, meron pa rin mga nagdo-dominate. Yung mga naglalakihang mga media outlets. And we also cannot deny the fact that they are owned by businessmen who have some connections in people in high places sa politika natin, ano. So, yun, paano kaya yun, ano? Parang hindi naman nangyayari yung plurality of voices kung mayroong oligopoly pagdating sa ownership ng media. Talagang malaking usapin talaga yan. Ang atin ay culture of connections eh. Talagang kabit-kabit yan eh. No? Ang nagkakaiba lang dyan, iba ang connect nito, iba naman ang connect nito, at iba naman ang connect nitong isa pa, kaya mag-away-away na lang kayo pareho dyan. At in the process, we are just hoping na there will be some distillation, na didistill yung nasasala, yung opinion. Pero yung facts hindi. Ano yan eh. Walang ano dyan sa facts eh. No? Walang kompromiso dyan. Yung opinion. Ang ayoko lang mangyari, yung halimbawang ang opinion mo based on taste. Napakababaw nun. Ha? Kahit sino mag-opinion ng taste, kailangan paliwanag mo pa rin kung bakit ganyan ang panlasa mo eh. Ano? Hindi yon, mas serious ang problema natin dito eh. So hindi taste ang pinag-uusapan. Oh, okay. Okay. Noong unang panahon, yung dati pang wala pang internet, meron po tayong tinatawag na letters to the editor. At nakikita ko dati sa mga pahayagan na may mga ganyan. Paminsan-minsan may nakikita talaga akong napakagaling na mga letters to the editor. Talo pa ang mga komentaryo ng iilang mismong mga nagsusulat, no? So kumbaga, ang lumabas dito kasi sa social media ay parang naging napakalawak, napakalaking letters to the editor.
nandito po lumalabas yung mga magagandang mga, meron din pangit, pero meron din talagang sobrang galing, sobrang ganda ng pagkasabi. Sobrang talagang factual, solid facts ang basis. Thank you po. Okay, second round ng tanungan, magtatanong ulit si Yusek Castro. Yes, sabi nga natin ngayon ay maraming nasasabing fake news. At alam ko na alarman din naman ng mainstream media rito. So sa ngayon, ano ba ang dapat gawin ng mainstream media para mapuksa or at least ma-lessen yung mga fake news ngayon na sa ngayon ay sinasabing mukhang suportado ng isang bansa? Agoy, paktay tayo dyan. Siyempre po, pinaka-basic dito, institutionalize natin yung fact-checking. Nangyayari naman siya, pero kailangan ng mas matinding regularity dito. At saka siyempre, yung mas critical na pagsusuri sa mga issue ay isang susing salik o key factor para labanan yung disinformasyon sa social media man yan o saan man nanggagaling. At kung saang bansa man, kung sinong bansa man ang nagpopondo ng mga ito. Kaya nga ito yung batayang tungkulin ng mga periodista at pati na rin ng mga content creator, siguraduhin na sumusunod sa tamang pamantayan ng pagbibigay ng opinyon na batay sa empirical na datos. So hindi ko naman sinasabing mali ang pagbibigay ng opinyon sa pangkalahatan. Linawin natin, mali ang opinyon pag hindi ito batay sa dalawang accuracy, yung factual accuracy at contextual accuracy as enunciated by Edmund Lambeth. Salamat po. Given na may maraming mga tao sa social media na talagang napaka-eksperto, napaka-dalubhasa, na hindi pa minsan nabibigyan ng pagkakataon na maimbita sa mainstream media at doon sila sa social media naglalabas ng kanilang opinion o kanilang findings, scientific findings. Bakit ba natin ipapamukhang masama ang social media? Nandito nga nakikita yung talagang lengthy discussions na hindi nalilimit ng space considerations and time limits. Thank you po. At pakinggan natin ang pangalawang tanong ni Ginoong Martin Andanar. Thank you, Ate Coring. Nabanggit niyo po, Professor Araw, yung hyper-partisan blogger kanina. At sa palagay ko naman, it is no different from the hyper-partisan supporters nung mga unang panahon at ngayon, na talagang maingay talaga. Ang pinagkaiba lang ay meron ng platform, may plataforma na ang ating mga vloggers ngayon. Now, sa palagay niyo po ba ay ang dapat natin gawin ay mas i-educate pa natin ang ating mga viewers, ang ating mga listeners? Sa mga viewers. Tama po kayo, bukod sa fact-checking, itutuloy ko yung paliwanag. Yung media literacy, media education, mahalagang susing salik din siya sa paninigurado na yung mga tao ay alam talaga kung ano yung katotohanan at hindi, bukod pa sa malalaman nila how the media work. At isang susing usapin sa media literacy at media education, yung kahalagahan ng gatekeeping, which should not be mistaken for censorship or media repression kasi ang gatekeeping dumadaan sa tamang proseso tulad ng programang ito, maraming taong involved, hindi lang si Corina ang gagawa ng mga bagay-bagay na siya ang masusunod, pero pwede rin naman niyang i-assert na ito dapat yung ating gagawin. Kumbaga, the spirit of collegiality should be upheld, whether in the media or in social media. That's why when it comes to accountability, it works both ways. Yung media on one hand, the traditional media, and social media on the other. Accountability is important. Salamat po. Pagdating naman po dun sa sinasabi nilang paano lalabanan ng fake news, simpleng-simple lang po, ilabas mo ang tamang balita. Ganyan po ang ginawa ni Sec Martin nung panahon ng ni Pangulong Duterte. Nung panahon ni Pangulong Duterte, ang pinakamaraming fake news na lumabas. Ano ginawa ng PCO that time? Real numbers. Ilabas mo yung tama at hayaan mo ang taong humusga. Kasi kung maalala nyo, doon yung panahon na kung saan sinasabing libo-libo ang namatay, hindi naman mapangalanan. Pero ipinakita kung ilan talaga yung namatay lang. Real numbers, real information para malabanan ng fake news. Sa isisi mo na Pumunta lang tayo makikita sa yan. ating tanong na ano ba ang kahulugan ng fake news? At kayo rin po ba sa social media, Hindi ako sa vloggers, ay galit din sa fake news? Pero ano muna ang ano niyan, ang pakahulugan? Gumagawang Ginoong salita. Santos. Alam mo, yung contradiction in terms yung fake at news. Ang news kasi ay katotohanan.
So, iyan, hindi katotohanan. Yun naman ang ibig sabihin nun, yung fake news. Ngayon, bakit? Anong panlaban sa fake news? Totoo yung sabi nila eh. Isa lang ang panlaban sa fake news eh, katotohanan, di ba? Ang falsehood, ang kalaban, truth. Napakadaling sabihin nun eh. Kaya sinasabi ni Corina na napakadaling lumawak yung kasinungalingan dahil sa isang kultura eh. Kultura talaga eh. Ang may problema eh. Kung ano ang kultura mo, doon gagana yung kung ikaw lalaganap madali ang fake news o hindi. Pag tiningnan mo ang levels ng education natin, napakababa. Isa yun. Pangalawa, hindi natin pinagtuunan ang kultura. Puro politika ang ginawa natin, kaya nagkaganyan. Well, unang, sasabihin ko po talaga na ang fake news kasi actually lumalabas pa minsan fake narratives din eh. Hindi lang fake news, pero fake narratives. Kumbaga yung mga komentaryo na lumalabas galing sa mainstream media, yun nga yung tinatawag nating bias. And it comes in many different forms. Paminsan, nandun yung plethora of opinions na naka-incline dito sa isang lugar. For example, yung pagiging anti-Lee Kuan Yew ng mga tao, ng maraming tao sa Philippine media. Unfortunately, ganun. Pero kaming mga ordinaryong OFW, nakita namin na mas maganda talaga ang nangyayari sa Singapore. Mas malaya nga kami doon dahil hindi kami takot na maglakad ng 2 a.m. in the morning doon sa Singapore. Yun po. Doon ka na lang tumira. Okay, pag-usapan na po natin ang napakaraming bagay sa maikling oras lamang. Accountability, fake news, bias, marami po at marami pa sana pa kung meron pa tayong panahon. Pero eto na, ang huling bugso ng harapan, 1 minutong spotlight para sa closing statement ng bawat panauhin natin. Huling hirit na po ninyo ito para selyuhan ang inyo pong mga punto. Simulan na natin kay Ginoong Berhel Santos. Gusto ko lang ulitin yung tanong, bakit ba ang pinepeke balita? Kasi ang balita ay mga bagay na nakakaapekto ng malaki sa mamamayan. So pagka ikaw ang nagpeke ng balita, kaka-attract ka ng customers. At pagka iyan fake news, lalo kang makaka-attract ng marami. Kasi natural sa fake news ang maging provocative. Incendiary yan no? Kaya madalas iyan. Ang aking lang gusto sanang mangyari, magkaroon talaga ng ng sistema, proseso, no? At pamantayan para hindi kanya-kanya. Yun lang ang aking beef doon sa doon sa social media. Magkaroon lang ng pamantayan, sistema, proseso. Pwedeng magsama yan Dalawang yan no? Yun lang. Salamat. Maraming salamat, Ginoong Berhel Santos. Pakinggan naman natin ngayon si Ginoong Orion Perez Dumdum. Sa akin po, hindi po dapat pinagsasabong talaga ang mainstream media at ang social media dahil sa totoo lang, both sides may mga problema. Makikita natin yung mga fake news at fake narratives both on social media as well as mainstream media. Usually kung sa mainstream media, it has to do with maybe one-sidedness, yung sa pag-iimbita ng tao, naiimbita yung mostly one side, tapos yung hindi masyado nabibigyan ng pansin yung other side, kaya mas dominante yung naratibo ng isa. Nangyayari din yun sa social media, yung mga, yun nga, gumagawa-gawa lang ng mga gusto nilang sabihin. So, hindi rin pwede yan. Ang dapat tutukan natin ay hindi yung sino yung nagsasalita at saan po siya galing, siya ba'y galing sa mainstream media o social media. Ang tingnan natin, ano ba talaga ang sinasabi niya? May laman ba talaga itong sinasabi niya? Meron ba talaga siyang ebidensya sa sinasabi niya? Meron ba talagang empirical evidence, empirical proof? Meron ba siyang mga citations? Yung po dapat ang batayan natin. Logical ba yung mga sinasabi niya? Ganun po. Thank you very much. Maraming salamat, Ginoong Dumdum. At mula naman kay Associate Professor Danilo Arao. Team kasinungalingan o team katotohanan? Siyempre, katotohanan. May malinaw na pinapanigan ang periodismo at iba pang alagad ng media. Patuloy tayong magmulat, maglingkod at makibaka para makamtan ang ninanais nating makabuluhang pagbabago. Ang retorika ng di umanong bagong Pilipinas ay dapat suriin din sa konteksto ng lumang kaayusang hindi naman nababago at hindi mababago hanggat may pansariling interes na itinataguyod ang mga nasa kapangyarihan. Periodista man o hindi, huwag tayong maging kasabwat ng mga nagnanais ng kasamaan at kadiliman. Tama. Huwag magsinungaling,
Huwag abusuhin ang kapangyarihan ng media sa paghuhubog ng opinyong pampubliko. Ngayong halalan, ang makabuluhang boto ay hindi para sa mga sinungaling at magnanakaw, kundi para sa mga nagtataguyod ng katotohanan at katarungan. Kontradayang gabi sa ating lahat, maliban sa fake news peddlers at mga mandaraya. Salamat po. Maraming salamat, Ginoong Araw. Pakinggan naman natin si Banat Bay. Ang nakakapagtaka lang dun sa buong topic kanina, ang dami nilang sinabi patungkol kay Lee Kuan Yew. Pero yung mismong sinabi ni Lee Kuan Yew ay hindi sila nagbigay ng argumento. So yun ang hindi ko maintindihan hanggang sa na-realize ko na ganun po talaga pala ang personality nila. Bakit? Kasi nilalahat po nila ang vloggers at influencer na tila mga hindi profesional o di kaya lagi nagpapakalat ng fake news. Ulitin ko, wag po natin i-generalize ito. Dahil meron namang vloggers na matino, meron din namang mainstream media na nagpapakalat din ng fake news. So, sana po wag natin i-generalize ang salitang fake news o yung salitang bayaran. Salamat po. Maraming salamat. Yeah, Banat Bay. Banat Bay. Ayan. Tapos na po ang ating debate. Maraming salamat po sa lahat.